Naku, nakakatakot pala talaga itong plano, no, ni Senator Soto at nito ni Martin Romualdez. Talagang kaya pala nila talaga pinuntirya si Senador Marcoleta para para talagang tuloy-tuloy ang paghahari at pati sa Senado may galamay etong si Martin Romualdez sa pamamagitan ni Soto at iba pa. Naku po. Na-establish na nila na nagbigay yung Sinapoles do sa legislator. Oo. Pero hindi la maabang-abangan sa bangko. It took them more than 20 days bago nakita nila pumasok yung pagkalaki-laking halaga. Okay, sana maniniwala sana kami dito, Senator Ping Lacson. Kaso ang problema mo kasi nakatutok ka lang sa iba, pero hindi mo tinututukan yung kay Saldico at Martin Romualdez. Doon kami nagtataka na bakit parang iwas na iwas ka sa dalawang taong yan. Dito ko lang nakatutok kay Alcantara at saka kay Bryce, pero doon sa kay Diskaya at tinuturo nga itong si Martin Romualdez dyan nga sa Senado, sa harapan nyo pa nga sinabi yun. Pero hindi mo pinapalagan, hindi mo kinakagat yun, parang natatakot ka ba kay Martin Romualdez at kay Saldico? Senator Marcoleta, ito nga may matinding pasabog at dito natin malalaman kung bakit nga ba siya ipinalitan agad ni Tito Soto bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Grabe itong mga payag ni Senator Rodante Marcoleta. Dito talaga natin malalaman na itong dalawang senador ay talagang tuta ni Martin Romualdez. Ang tindi. Sobrang tindi ho talaga. So, wag na natin to patagalin. Panoorin na po agad natin itong live interview kay Senator Marcoleta. Oo, eto po, panoorin natin. Opo. At alam ko naman po na pinagsisikapan pong kayo po ay talagang bigyan ng mga impormasyon. Opo. At mga komento na talagang nakakatulong po sa ating lahat. Dito po kasi sa palatuntunang sa ganang mamamayan, Sen, kayo po ang chairman dito. Hindi ako pwedeng maalis ng pagka-chairman dito eh. Malaking issue. Buti nila dumating kayo kasi magbobotohan na kami ni Jen. Para palitan niya. Marami kasi nagtatanong, ano ba talaga nangyari po sa Senado, Sen? Siguro i-refresh nyo nga po yung ating mga kababayan. Kagaya nung nalalaman na ninyo at ang daming nagbibigay ng feedback sa akin, hindi lamang libo-libo, halos milyon-milyon na yata. Ay, opo, oo. Na hindi nila matanggap-tanggap na ako po'y biglang pinalitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang totoo po niyan, ako po talaga ang kanilang pakay. Oo. Ang presidente po ng Senado, si Senator Chis Escudero, ay parang collateral damage lang po yun. So tama pa rin lumabas sa mga social media, Sen, na ang puntirya talaga kayo. Kasi hindi naman nila kumaalis kung hindi nila alisin yung puno. Ayun. Ganun po yung nangyari riyan. Oho. Ngayon, medyo hindi po ako nagsasabi nito. Ito po ay kinukonfirma na napakarami pong mga kababayan natin na hindi po nila nagustuhan yung mabilisang pagpapalit ng liderato ng Blue Ribbon Committee. Lalong-lalo na po doon sa panig ng paglalahad na po ng katotohanan. Yung pag-iimbestiga na po sa kanila pong palagay, ay meron na po silang nakikinikinitang mga katotohanan na lalabas dyan. Papunta na po sa paghanap po natin ng kasagutan sa maanumalyang pagkakalatag ng mga proyekto na kung tawagin nga ay ghost projects. Ayun. Ang balita kasi, Sen, may singit ko lang po, mukhang pinakiusapan ata si Senator Chis bilang presidente po ng Senado na kayo ay palitan sa pagiging chairman, pero parang nanindigan siya sa inyo. Kaya ang nangyari daw po,
pati siya nadamay sapagkat ayaw pala niya kayong palitan bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So tama po ba yung ganung anggulo? Hindi ko alam yun kasi wala naman siyang sinasabi sa akin na siya kinausap. Oho. Ang nangyari, May nakiusap daw po eh. mabilisan nga eh. Ang totoo niya, siguro nakikita nyo, itinutuloy ko yung pangatlong pagdinig namin. Opo. Ako na lang ang pinakahuli na nakabalita na napalitan na pala yung aming yung aming Senate President. Ayun na nga, oo. Nagulat Kaya ba? pala si Senador Jinggoy na nasa tabi ko, medyo mainit ang ulo nung araw na yun. Hindi ko naman alam kung ano nangyari. Kaya yung pong talagang purong-puro na biruan lang, iba po yung pagkakatanggap niya. No? Pero alam naman ninyo, talaga nagbibiruan lang kami. Totoo po. Yun pala pagkakapaalam ng isang babaeng senador, yun na raw palang tanda Senyales. na sila ay nagkakaroon na ng pagpupulong sa isang Kasi kwarto. hindi Alam nyo, ang pangit ng ganyan ang pangit ng ganyang patakaran sa Senado. Alam nyo, kung ganyan pa lang sa una pa lang may ganyan nang nangyayari na may parang, alam mo na yun, hindi sila nagkakasundo-sundo. At mas maraming pumapabor doon sa mga alam na natin na bataan or tinatawag na alalay ni Martin Romualdez na itong si Tito Soto. Matuturing talaga natin na walang pag-asa etong mga nangyayari ngayon na masusolusyonan pa. Kasi dito na lang talaga natin nakita yung pag-asa kay Senator Marcoleta doon sa Blue Ribbon Committee. Tapos tinanggal pa nila. Tapos pinalitan ni Ping Lacson. Alam naman natin na kung totoo man na sinasabi nila ng karamihan na itong si Soto ay tuta ni Martin Romualdez, what if pa si Ping Lacson? Magkasangandikit si Lacson tsaka si Soto, di ba? Masama pa dito, no? Talagang malamang sa malamang may mga senador na involved na katulad sa issue ni Chis Escudero. Na kaya ayaw nilang matulad sila kay Chis. Ibinoto na lang nila at nagkasundo-sundo na lang sila na palitan si Marcoleta para absuelto sila. Malamang hindi naman yan hindi na akala nyo ba sacrifice nila yung mga pangalan nila para lang sa isa? Para lang kay Vice President Sara Duterte? Hindi rin ganun. Kaya nga ito may panibagong manggagamit na naman yan si Villar. Si Camille Villar. At totoo naman, hindi naman talaga mananalo si Camille Villar kung hindi dahil kay Vice President Sara Duterte. At yun ang katotohanan doon. Pero nagulat tayo na pumirma or isa sa mga, hindi pala pumirma, bumoto. Isa sa mga bumoto na mapalitan or maitalaga si Tito Soto bilang bagong Senate President kapalit ni Chis Escudero ay isa doon yung mga Villar. Nandun po yung magkapatid na Villar, nandun na So ibig sabihin, nagamit na naman po etong si Vice President Sara Duterte ng mga budulista. Ang linaw-linaw nun. Hindi malamang sa malamang yung mga senador na bumoto kay Tito Soto na maging Senate President ulit siya. Malamang sa malamang may iniingatan na mabubunyag yan. Ganyan yan nakikita ako dyan Hindi naman talaga nagpapaalam yun Ayun na nga po Talagang yun halos hanggat maaari ay nakabantay talaga. di po ba? nakabantay at lahat ng anggulo ng mga pinag-uusapan ay nakakasangkot siya sa mga usapin. Opo. Nagtaka ako kung bakit siya nagpaalam at nangako naman siyang babalik. Yes. Oo. Pero hindi na siya nakabalik. Ayun. Ang narinig ko lang sana sa iba kasi mga balita at siguro mabuti masagot niya rin. Ang pangunahing layunin daw po kasi talaga ng Blue Ribbon in aid of legislation. Kasi daw po parang sa tingin daw po ng kapwa yung senador parang nalilihis na para bagang ang dating prosecutorial na raw po ang dating ng pagdinig ng Blue Ribbon Sen. Sino po ba ang nagsabi nun? Yun po ang lumalabas. At maging sa panayam po sa mga kasama nyo sa Senado, parang yun po ang binabanggit nila, Sen. Hindi po totoo yun. Unang-una, talagang may pagka-prosecutorial po sapagkat
kung titingnan ninyo yung pinaka-mandato ng committee, Ng Blue Ribbon. ang tinutugis niya yung malfeasance, Misfeasance and misfeasance, nonfeasance. Paano po ang paglalahad ng inquiry kung hindi Tama. po namin gagawin sa paraan na pagtatanong at paghanap ng kasagutan sa mga dapat na itanong para nga mapatunayan kung merong malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Yun po yung tinutungo talaga. Ayun, Yun ang pangunahing layunin ng Blue Ribbon Committee. Kung naipagkamali nila, lalong-lalo na po yung aming puno ng Senado ngayon, yun po yung sinasabi niya. Ayun, opo, Kahit oo. kailan ay hindi po ako lumihis doon sa tuntunin na yon. At baka dapat sana tinanong muna niya ako. Opo. Nakatatlong pagdinig lang ako eh. Tama po. Yung iba nga pong humawak ng Blue Ribbon Committee, nakalampas na sila ng halos 20. Wala pa naman silang nagagawang batas eh. Tama po. Sa totoo lang po ako, pangatlo pa lang. Pangatlo pa lang, meron na po akong naiayos. Oo. Possible areas of legislation. 10 pa yung aming naisip na kagad eh. Ba? Oho, sa tatlong Tatlong. pagdinig pa lang po, ha? Tatlong pagdinig pa lang para malaman ng nakikinig sa atin Opo. na tayo naman ay hindi nagbibiro sa mga sinasabi natin. Ipakikita ko dito, alin-alin ba yung mga naisip na nating mga panukalang batas sa liwanag ng mga pagdinig kahit hindi pa talaga natatapos. Pangatlo pa lang na pagdinig. Base sa mga nakita na namin, nakita ko at nakilatis natin, ito yung aking naisip. Kinakailangan merong amendment ng procurement law. Oo, opo. Kasi doon na pupunta po yung mga bidding natin, yung pag-award ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng mga flood control projects, nasasalaula sapagkat merong problema, may mga butas sa procurement law. Kinakailangan mag-introduce ka ng amendments. Meron ding amendment po sa anti-graft law. Oho. Dito kinakailangang mapatibayan siguro kung hindi man dapat itaas siguro pati yung pagpaparusa dito kinakailangan ibigyan talaga ng impetus dito eh. Opo. Pwede rin nating meron po kaming iniisip na amendments po sa contractors licensing law. Ito yung sakop ng PICAB, ano? Pikab, opo. Oho. Meron tayong amendment sa witness protection law o yung tinatawag na stand-alone bill, no? Oho. Meron tayong naiisip na amyenda doon sa ating AMLA, Anti-Money Laundering Council. Anti-Money. Nakita naman ninyo kung saan, isip-isipin nyo, yung isa sa mga nag-testify doon. Sa isang araw, kaya niyang magpatalo ng halos 14 o 15 milyon. Ito parang ang ginagamit nila, laundry area yung mga casino natin. Kaya dapat magkaroon ng amyenda sa AMLA. Sa batas sa AMLA, nakikita rin natin ang pangangailangan para i-amend yung ating Securities Regulation Code. Sapagkat dito pumapasok ang ilang mga kawatan, yung sindikato, ginagamit nila na pasilidad itong areang ito. No? At dito, idadagdag natin yung False Claims Act. Ito yung, kung tawagin ay writ of quitam. Yung bang pwedeng payagan kahit isang mamamayan lang, kahit isang Ordinaryo. karaniwang mamamayan na maghain siya ng asunto laban sa mga opisyal ng pamahalaan, ang kondisyon lamang kapag hindi ito binigyan ng atensyon ng ating Department of Justice. Halimbawa, in 30 days, kailangan umaksyon ng Department of Justice. Pag hindi siya umaksyon, meron ng karapatan na maghain yung karaniwang mamamayan. Okay. Sa laki at sa lawak ng pangyayari, iskandalo na nakita natin sa mga proyektong flood control na yan, kailangan nating siguro makagawa na ganitong uri ng batas also. Kailangan din nating pasiglahin yung kailangan ma-approve na natin itong Whistleblowers Protection Act na nakabinbin pa ngayon. Apo. Meron pa tayong Heavy Equipment Registration Dami pala, no? Act. Sapagkat itong ginagamit nilang mga kasangkapan, mga makinarya sa mga proyekto,
wala naman listahan ito eh. Ginamit na nila sa ganitong proyekto, pipilitin pa nila kunwari na isulat na ginamit sa ganito hanggang Mindanao eh. Lima lang ang makinarya mo eh. Ang project mo mahigit na 50, ibig mo sabihin eh. Iisa lang ang ginagamit mo makinarya. So, saka ang pang-10 ay kailangan meron tayong flooding master plan. Master plan, oho. So, dito pa lamang, nakakatatlong pagdinig pa lang ako, meron na akong 10 panukalang batas na gusto kong maipundar natin. Nga po. Para sa ganon ay ma-address natin ang mga problema kaugnay nitong maanumalyang paglustay ng ating kabangbayan. So yung punto ng in aid of legislation, Sen, Pangunahin. iyon po. Oho. Pangunahin, hindi lang maiiwasan na talagang akala mo, meron nagpo-prosecute ka. Talagang gano'n, kailangan mo magtanong eh. Opo. Kailangan mo magpalitaw ng ebidensya eh. Paano mo Ang gusto ata nila, Senator Marcoleta, ano lang eh. Yun nga, yung sa, yung kay Chis Escudero lang at Villanueva. Talagang di sa totoo lang ito talagang sinagasaan eh. At sobrang ginalingan ni Senator Marcoleta yung pagkaano niya sa Blue Ribbon Committee. Sobrang bilis at yun din ang gusto ng taong bayan na mabilisang investigasyon sa flood control. Kasi una-una, kada hearing, ginagastusan yan eh. Pera ng taong bayan yan. So kung kaya mo naman idaan sa 5 hearing sa Senate, ba't mo pa kailangan paabutin ng 10? Ganun lang kasimple. Ba't mo pa kailangan pahabain ng pahabain, di ba? So obvious naman na kasi. Ewan ko ba dito kay Soto tsaka kay Lacson? ngayon mapangangatwiranan na ang dami palang ganitong mga anomalya kung hindi ka kukuha ng tao na tutulong sa iyo. Kaya ko lang naimungkahi na kung sino man po ang gustong magsalita na, ay nakausap ko na po yung DOJ na nakahanda po silang tulungan kayo. Basta sasabihin po ninyo yung katotohanan at maituro ninyo yung mga taong nasa likod. Ayun. Mas malalaki sa inyo. Ang nangyari nga lang, bumaligtad naman ang DOJ. O, yun nga. Akalain mo naman, akalain mo, Ang daming kondisyon. ito yung nakakapagtaka eh. Opo. Kausap ko ang Secretary ng Department of Justice, Linggo. Kausap ko yung kanyang USEC, siguro Biyernes o Sabado. At nakausap ko pa, bago ko uli makausap ang Department of Justice Secretary Boyeng Remulla. Alam nyo naman na magkaibigan kami. Ay, opo. Kahit sa Congress pa, oh. So, kinumit niya sa akin yun. Okay yan. Sabi niya gano'n. Ang totoo niyan, partner naman namin kayo, ang Senado, para maipasa natin itong Whistleblowers Act. Pagtulong-tulungan natin yan. Sige, pangako muna sa kanila na mabigyan natin sila ng provisional immunity. Kaya malakas ang loob ko sapagkat alam ko nakahanda siya na tulungan kung sino man ang tatayo talaga na magsasabi na ng totoo. Dito wala pa kayong tinutukoy kung sino. Wala pa. Naihinuha ko lang. Sabi ko, baka sakali. Baka Sige may ka salita, niya. magturo. Kasi ka ako, na-upload ko na ito nung nakaraang hearing. Baka ka ako merong Opo. At saka sa magkusa. programang ito, Sen, noong Biyernes, di ba Oo, sinabi baka niyo merong na? magkusa. Kailangan Yan. nakahanda ako. Kaya nga, tumawag na ako sa iyo. At mabuti naman ka ako, tumawag ka na rin sa akin para makonfirma natin na magkaugnay tayo sa layo ng ito. Yung Witness Protection Program, legitimate na remedyo ito eh. Nasa batas ito eh. Pagkatapos sinabi niya, hindi ko basta ma-approve yan. Kinakailangan mo nang isoli muna niya yung mga nakulimbat nila. Ito na po yung magkapalitan na po eh. Nagkapalitan na ito. Paano mangyayari yun? Yung sinasabi niyang restitution or indemnification, hindi kasali yun eh. Wala yun sa requirement eh. Hindi pinag-uusapan dito yung pagsusoli ng kung ano. Pwede na siguro pag-usapan sa bandang huli yun. Pero dun sa punto na siya ay nag-a-apply sa'yo, Apply pa lang. kaya niya lang gagawin yun, manganganib talaga ang buhay niya, kaya nagpapakover siya ng protection. Ito lang masasabi ko dun sa ginawa sa yon ni Boyeng Remulla, Senator Marcoleta. Kung si Pangulong Duterte nga tinarantado nun eh. Ikaw pa kaya? Hindi totoo yan.
Basta nga, sabi ko nga sa'yo, COMELEC, DOJ, DILG, wag mo nang asahan yan. Lahat yan, partido ni ano yan, kakampiyan ni Marcos Jr. Kakampiyan ni Tambaluslus. Kaya kahit sabihin mo na kaibigan kayo, mas malala nga si Boyeng Rimulya, si John Vic Rimulya. Diba? Kung si Pangulong Duterte tinarantado, tinuklaw ng mga yan Ikaw pa kaya? Kaya dapat talaga mag-ingat ka talaga sa lalo't alam nila na ikaw ay isa sa mga tinik sa lalamunan nila. Ay nako, talagang yayariin ka ng mga yan. Baka nga masama dyan, ginawa ka pang report Oy, pumunta sa akin si Marcoleta. Sir, baka pwede naman tayo mag-meeting. May sasabihin ako, sir. O sige, dala-dala ko na rin yung pa-premyo mo. O ganito, sir, pumunta sa akin si Marcoleta. May inaano sa akin si Marcoleta, may iniling Ay, ayahan nyo na yun. Ito 20 million. I-cancel mo yun. Walang kwenta yung kalaban natin yun. Diba? Kaya mag-ingat-ingat ka dyan talaga. Hindi mo mapagkakatiwalaan si Boyeng Rimulya. Nakita mo yung inallege niya na may kinalaman di umano dito sa mga payola, yung mga payouts na yan, 17 congressmen. Opo. At 10 mga tao na yung iba ay private individuals at yung iba naman ay mga kawani at opisyalis ng DPWH. Sa mga tweet, 10 sa panig ng DPWH at saka pribadong mga mamamayan at 17 congressmen. O yun naman ang yun naman ang hinihingi ng Witness Protection Program. Manganganib talaga ang buhay niya sa ginawa niyang pag-expose sa pagsasabi ng katotohanan. Sa panig niya, yun ang totoo Pero yung unang usapan niyo po ni Sec Boyeng, walang mga ganong kondisyon, Sen? Alam naman niya na wala Kaya basahin mo yung batas. Napakasimple naman ang batas. Ngayon, ito naman aming bagong Pangulo ng Senado ngayon. Yun ang kanyang idinadahilan kung bakit yung sulat na binigay ko na dapat pirmahan niya para umabot sa Secretary of Justice. Nag-research naman ako sabi niya. Ayun na nga po, hindi na nakita ko na kinakailangan palang magsoli. Ang aking kinalulungkot dito, kung talagang nag-research sila, bakit hindi nila binasa yung batas? Tama. Wala namang sinasabing ganun na magbayad ka muna. Isauli mo muna kung ina-allege na ninakaw mo o ano man. Walang iniwan sa yung i-rescue kita. Halimbawa, merong kidnap or ransom. Halimbawa, itong cameraman natin. I-rescue kita pero magbayad ka muna. Hindi pa, parang mali Kaya mo siya bibigyan ng protection at hindi mo siya hihingi ng kahit ano. Dahil nga doon sa kanyang pagpapahayag, doon sa kanyang pagtulong sa iyo, sa panig ng Estado, magsasabi na siya ng totoo. Kasi mahirap kung walang tatayo na magwi-witness, sinong mahuhuli natin? Tama. Opo, lahat yun, aligasyon, lahat po yun paratang kung wala magsasalita. Hindi ba, Hearsay. Nelson, para ka namimingwit Opo. Pag ikaw ay namimingwit, may pain ka. Opo, tama po. Anong gagamitin mong pain? Butete, halimbawa. Bulate. Bulate. Maliliit na isda. Para makahuli ka ng malaking isda. Ayun nga. Pain. Kung walang pain, Walang pain. Sino yung papain? Yung pain, gusto niya proteksyonan mo naman ako. Kakagatin ako niyan So ang pinangako dapat na Sec Boyeng, ano po, provisional. Hindi, sinabi niya, sige, pangakuan mo sila na sa ngayon pa lang, kaya tinawag niya na provisional immunity. Provisional immunity Manggagaling sa akin Opo. para malaman nila. Wag naman ninyo kung ano, wag niyo munang kung ano nung ginagawa nila. Pupunta doon ang BOC, pupunta ang BIR, pupunta yung AMLA. Teka muna, magpa-apply ito Opo. Ito yung proteksyon na hinihingi niya hanggang sa ma-approve na eventually yung kanyang aplikasyon. Walang sinasabi doon na kailangan kang magbayad o magbalik nung inaakala mo na nakulimbat mo. Wala pa Nag-iimbestiga pa lang tayo Paano natin
makukwenta kung ano yung babalik. Hindi pa wala pa naman tayo sa estado na yon. Doon po sa angulo na ang sabi naman nila, kasi Grabe, selective ang sinasabi, parang may itinatago, merong pinipili, Oo. at ang gusto daw ay magsabi ng tell-all. Walang dapat na itago. Meron pang binabanggit siya, daka ng singit ko lang nagsimula doon sila 2016 eh. Bakit daw binabanggit 2022 lang hanggang sa kasalukuyan? Parang may mga tinanggal daw na pangalan eh. Yun ang kanyang sworn statement. Opo. Wala akong magagawa. Ang sinasabi ng aming bagong Senate President, meron daw nagbulong sa kanya na inedit daw yung Inedit sworn yun, statement. isa pa yun. Oho. Ito ang medyo mabigat na tanggapin yung pagpaparatang na gano'n. May bumulong daw na taga Blue Ribbon Committee. Paano kaya kung malaman niya ang katotohanan na hindi naman alam nung Blue Ribbon Committee na mayroong sworn statement na lalabas nung araw na yon? Yung sworn statement na yon, direktang Opo. ibinigay sa akin. Opo. Hindi alam ng Blue Ribbon Committee. Paano mo sasabihin na inedit? Sino mag-e-edit? Diretsong pumunta sa akin. Oh, yun pa. Oho. Ako nag-edit. So ibig sabihin talagang talagang gumagawa na lang ng kwento ito si Tito Soto para talagang manipulahin yung Senado. Ako, delikado talaga. Yung araw na yun, binigay, magsisimula na kami. Doon mismo sa hearing. Hindi naman doon sa hearing. Basta kinakailangan. Doon sa araw ng hearing. Ilang oras na yung bago kailangan makuha ko. Oho. Tapos sasabihin nila, merong nag-edit. Ito yung nakikita kong parang hindi na tama eh. Kung mo ba sinabi niya na congressman ang naging kasama niya, naka-transact niya, ibig sabihin hindi na totoo? Kung mo ba wala siyang sinabi na senador, hindi na totoo yung sinabi niya? Oho. Doon sa House of Representatives, kung titingnan ninyo, ang pinaniwalaan naman nila, ang gustong papaniwalain, ay yung sinasabi naman Nung Bryce ng Hernandez. Bryce Hernandez na pumunta naman sa amin. Nakikita mo, sinasabi nila na hindi kanya totoo yung sworn statement ng mga Diskaya. Opo. Bakit nila pinresent yung Mayor Bico ng Pasig? Hindi ba dahil sa kalaban niya yon? Yun na nga yung masama dun no? Tama dito si Senator Marcoleta Naman nung aming presidente na Senado ngayon, yung Bico Soto, hindi ba pamangkin niya? Pamangkin, yes po. O, di ba Pinaanak niya politika pa. Dito, di ba? Oo. Kaya mo lang ba sinasabi, kaya mo dinidiminish yung value nung Diskaya. sworn statement na yon dahil kalaban siya ng pamangkin mo sa politika. Kung ako siguro, dapat hindi ako magkukomment sa bahagi na yun Sapagkat kalaban ng aking pamangkin ito. Oho. Hindi siguro magre-recuse siguro ako Hindi ikaw ang magbo-volunteer na palagay ko inedit ito. Sa aking palagay, maraming butas ito. Hindi ka dapat magsasabi ng ganon sapagkat magiging bias ka. Dahil kalaban niya ng pamangkin mo. Sa Kaya ang ginagawa nga ngayon, eto nga, pinagtatakpan nga yung sinasabi ng mga Diskaya kay Martin Romualdez. Yan yung nangyayari ngayon Biruin mo, inilahad yon ng mga Diskaya tapos sasabi mo, baka sinungaling ang mga wag mong papaniwala ang mga Diskaya. Ang ganda-ganda na nga nung nangyari na yun na itinumbok ng Diskaya si Martin Romualdez. Ang masama pa dito, pagkalipat ng mga Diskaya dun sa Congress, binawi na agad. Alatadong may nangyaring bulungan Alam nyo, sobra akong nangihinayang at dismayado sa nangyayaring galawan ni Tito Soto. Kasi unang-una, simulat sa pool, sinuportahan ko talaga to Tito Soto, nakita niyo sa mga vlog ko, naging isa pa ako sa TVJ Defender. Diba? Halos makipagpatayan pa. Hindi ko naman sinusumbat yun Pag-usapang showbiz, pagtatanggol ko si Tito Soto. No? Pag-usapang Tito Vic and Joey. Pero pag-usapang politics, palyado talaga siya sa akin. Pasensya na. Palyado talaga. Talagang laglagang laglagang tuka niya. Laglaga, talagang, alam mo yun, talagang lihitimong matuturing mo siya na aso or tuta ni Martin Romualdez. Kaya pasensya na. politika. Tingnan mo na lang.
Tinawag si Mayor Vico sa House of Representatives. Hindi para magbigay ng testimony. Hindi Opo. para magbigay ng dokumentong Makakatulong. makakatulong para makakuha ng maraming batayan. Nagsabi siya ng opinion niya Tungkol Na sino- sa mga diskaya. na sinungaling ang mga taong ito. Yes, opo. Oh. Ang opinion ba'y tinatanggap sa pagdinig? Oho. Opinion mo yun eh. Sa bawat pagdinig, mapakorte man o ibang quasi-tribunal, quasi-judicial tribunal, ang opinion, dinabaliwala. Oho. Tama yan. Ang hirap kasi dun sa Congress, Senator Marcoleta, at sa mga kababayan natin makakapanood nito, ang hirap sa Congress, basta masabi mo lang okay na. Katulad na lang yan, halimbawa kay Pangulong Duterte, sinabi ni Garma na ganito ganyan, okay na yun. Sinabi nung isang polis na ganito ganyan, okay na yun. Kahit yun na isang salita lamang, sariling opinion. Alam nyo, dyan, akala siguro ni Tito Soto at ni Mayor Vico Soto, isa rin yan. Sobra rin ako nasaktan kasi isa yan sa mga... Si Mayor Vico Soto, isa sa mga tinuturing ko na soon or balang araw na magiging maayos na senador, magiging, alam mo yun, napakagaling na mayor, parang mala Pangulong Duterte, parang mala Isko Moreno, ganun. Pero hindi. Alam nyo, simula nung nangialam si Mayor Vico Soto dito sa issue ng flood control, at binabanatan niya mga diskaya. Doon ako lalong sabi ko, ay, hindi ka pa pala talaga pwede. Hindi ka pa pwede sa mataas na posisyon sa gobyerno. Hindi ka pa pwede sa pagiging senador. Hindi ka pa magiging, hindi ka pa pwede sa pagiging presidente at vice president. Hindi ka pa pwede, masyado ka pang hilaw. Hindi ko sinasabing tama ang mga diskaya, hindi ko sila kinakampihan. Ang akin lang, kasi yung nangyayari kasi, personal na galit ni Vico Soto yung sinasabi niya sa mga diskaya. Ha? Gusto niyang bumawi sa mga diskaya kasi nagkaroon sila ng labanan, 'di ba, sa pagiging mayor sa Pasig. So yun ang gustong ibawi ni Mayor Vico Soto, hindi yung pangungurap ng mga diskaya sa flood control, hindi yun. Kaya nandun si Mayor Vico Soto dahil gusto niyang makabawi sa mga diskaya sa pangbabastos ng mga diskaya sa kanya. Ibig sabihin, personal na interest, personal na galit ang pinaglalaban ni Mayor Vico Soto. Yun nga lang, ang masama dyan, nasisira siya nang hindi niya namamalayan. Hindi tinatanggap ang opinion. Bakit kinakailangan siyang magpahayag ng opinion doon? Oho. O pagkatapos, hinahanap ko yung Bryce Hernandez. Kasi pinahiram sa House of Representatives at doon ay tumistigo. O ba't hindi na sinuli? Opo. Tinanong ko yun. Sabi ko, Mr. President, bakit hindi sinuli sa atin? Hindi ba? Ito yung sulat mo. Babasahin ko sa'yo. Opo, opo. Oo. Paihiram ko sa inyo, sabi niya, pero pagkatapos ng hearing ninyo, ibalik ninyo ng madali, Opo. ligtas, dito sa Senate. O ba't pinanatili mo ka ako sa Quezon City QCPD? Sa Krame. Sa Krame. Oh, sa Krame. Detention center. Opo. Sa Krame. Bakit Custodial ganun? center. Oh. Uy, nag-request sa akin si Speaker eh. Teka muna. Opo. Yun na yung napanood namin na nagkaroon ng viral ngayon sa social media. Bakit pag na-request ni Speaker, sabi ko, sumusunod ka sa Speaker? Pero yun naman daw po kasi siya, na-request ng Bryce sa Kongreso. So bilang puno ng Kongreso, ay siya naman ata. Sino ba ang dapat magpasya kung saan siya madidetain? Yung na-contempt? O yung otoridad na nag-contempt? Yung nag-contempt. Kayo, nakastanding yung contempt order ng Senado. Hindi ka Opo. pwedeng mamili kasi Tama. ikaw ay nasa legal custody ng Senate. Nanganganib daw po siya doon, Sen eh. Kaya kapag hindi mo siya sinuli, binibigyan mo ng credential sinasabi niya. Ayun. Sa mga kapatid, sabi ko, ang hindi ko kayang tanggapin, kaya hindi mo siya masoli dito, naniwala ka Aha. na nanganganib siya.
Oo. dito Senado. Tatanggapin ba natin yan? Tayo Senado hindi natin kayang Proteksyonan. Opo. Ito ngayon ang problema. Sabi ko, medyo ba didisgrasya ang integridad ng ating inquiry dito pagkaganyan? Grabe, no? Bakit ayaw mo siyang bigyan ng witness protection program at kinakailangang magsoli? Bakit si Hernandez, hindi mo siya sinabihan na magsoli ng perang katakot-takot na halos bilyon-bilyon ang Oo ipinatalo? nga pala, mas malaki pala ang pera din nun, ha? Oho. Bakit ganun? Oho. Ang daming sasakyan din nun. Nakikita nyo ba ang pagkakaiba ngayon? Oo nga Pagka po, no? nandun sa House of Representatives, kagyat na bibigyan ng witness protection kahit hindi siya magsoli. Kaya Diskaya, kailangan magsoli ka muna. Tingnan po ninyo ang pagkakaiba. Hindi kasi Senator Marcoleta, tawag dito, yung kay Bricks naman, kay Brice ba o Bricks, na ayaw isoli sa Senado, baka utos kasi yun ni Tambaluslos kay Tito Soto, kaya ganun ang ginawa niya. Kasi obvious naman tsaka kauna-unahan niya na, first time in history na isang kinontem ang nagpaplano kung saan siya pwedeng ilagay. Ay nako. Kauna-unahan po talaga yan, kauna-unahan. Oh, so talagang talagang grabe ang nangyayari dito. Hindi naman daw ata humihingi na maging witness itong si Bryce Hernandez. Hindi ka, i-cover nga, Pinoprotektahan. yun nga yung yun nga yung gusto nilang mangyari. Magsabi ka lang ng totoo. Merong nag-text sa akin. Isa sa mga tumutulong na legal officer sa mga Diskaya, may kinausap siya ng isang congressman daw. Maglaglag din kayo ng senador para hindi kayo makontempt. Ganito na ba? Oho. Tingnan ninyo, historically, ano ba nangyari kay Grijaldo, hindi ba? Opo. Ganon, sila yung gumagawa nun sa Senado. Grabe, no? Yun ang nangyari kay Garma. Yan ang nangyari kay... Tangina, no? Talagang sa totoo lang kasi nagulat tayo biglang biglang nag-iba rin ng ihip ng hangin pagdala sa Congress. Dana biglang tumapang si Bricks No? Pansin niyo ba biglang tumapang yun doon pagdala sa Congress? So yan pala yung nangyayari. Wag ka ma-contempt, maglaglag kayo ng senador. Para sa darating na impeachment kay Vice President Sara Duterte, may impeach na natin siya kasi kulang-kulang na yung mga boboto ng mga hindi tutol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ganun pala naman. Ang galing naman pala. Doon sa pulis, yung nakalimutan ko yung apelyido. Oo. Pero sa Senado, walang ganong klaseng kasaysayan. So, gusto ko makita ninyo yung pagkakaiba. Meron ka bang karapatan na sabihin mo na may butas itong parang hindi totoo, parang inedit? Oho. Bakit mo huhusgahan ang sworn statement ng isang tao nung ihayag niya nung ako pa yung chairman ng Blue committee? Ribbon. Opo. O bakit nung ako'y napalitan na, ibig mo sabihin, yung proceedings namin ay papalitan mo rin? Oho. Pinagtalunan, inapprove, ito yung ginawa namin, napatunayan namin na kailangan niyang magkaroon ng protection. Ito yung hiningi niya. Kaya gumawa ko kagad ako ng sulat bilang chairman. Bininbin niya. Alam niya kasi papalitan na pala ako. So, ang ginawa niyang dahilan ngayon, kaya hindi niya pinirma yung sulat ko, hindi na ako ang chairman. At binigay niya raw kay Chairman Ping. Si Chairman Ping naman, nag-uusap na raw naman pala sila, kailangan magsoli muna. Oho. So, yun po yung nangyari. Sa makatwid, yung aming ginawang proceedings, kino-question pa nila marami raw sa mga kasama namin ang dissatisfied sa direction. O ba? Tinatahak Oo, namin. yun pa po ang binabanggit. Oo. Ano bang direction ninyo? Siguro, liwanagin natin. Ano bang direksyon ang gusto nyo? Ayun. Di ba? Oho. Kami ang direksyon namin matuwid Kayo, anong gusto yung direksyon? Baka nga yung ibang mga senador dyan, involved din sa flood control. Baka ginawa na nila ng paraan. 'Di ba? Kasi may nangyaring usapan, biruin niyo. May nangyaring usapan, wala ang Duterte Black doon.
So ano ibig sabihin nun? So ibig sabihin nun, baka lang naman. Baka yung mga senador na bumoto kay Tito Soto, yung iba doon na involved sa issue ng flood control. At baka nanganganib sila na maapektuhan. Kasi unang-una yung sa bilyar, pinitik-pitik yung bilyar natatandaan nyo? Pinitik-pitik yung issue sa bilyar Tapos sa gulat tayo, biglang tumalon sila sa kabila. Ano iisipin namin ngayon? 'Di ba? Talagang merong dyan, may mga anomalya nangyayari dyan. May mga senador na involved sa flood control. Sino siya para sabihin niya na dissatisfied? Sino sa mga kasama namin dissatisfied? Baka naman yung leader ng House of Representatives ang dissatisfied sapagkat puro congressmen ang binanggit. Oho. Kaya pala sinasabi nila, magbanggit din kayo. Maglaglag din kayo. Para hindi kayo makontempt. Tama ba yun? Doon po sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty. Hindi yung... Hindi ganon. Ganun ho ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10 pag sama-samahin nyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, Opo. yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga to, plunder ito. Opo. Wala kang ibang makukuhang tetestigo. Okay. Ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw Kaya sabi ko, makipag-unahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Oo nga. Kasi hindi na kayo magko-qualify. Tama po, sapat na nga po na. Hindi na kayo magko-qualify Oo dito nga sa isang naman, requirement. Kung nakipag-unahan ngayon yun. At yung kanyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Oho. Yung mga tumitestigo are not the most guilty. Yan. Oho. Yun ang requirement. Pagkatapos, meron pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yon. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga ninakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yon, dapat nagtanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po ka niya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at saka Section 10 ng Republic Act 6981. Tingnan po ninyo doon kung may sinasabing kailangang magsoli. So kung wala kinakailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayo sinasabi Isauli na din yung... magsosoli? Oo nga Tama. pala, no? Oo. Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Pinutektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. Sinabi ko, teka muna, bakit ka ako nasa krame? Pati nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Bumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun. Sabi niya mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin tayo pahiramin. Ano ba ito? Hiraman ba ito? Oo, yun nga po. Katarantaduhan namang katwiran yun. Pag tayo yung nanghiram, di tayo pahiramin. Tayo na, Tito Soto, takot ka sa Congress? Wala na, halatado na. Talagang kontrolado ni Tambalus-Lus itong si Tito Soto. Paano tayo pag tayo manghiram? Hindi tayo pahiramin. Putang ina yun. Grabe. Oo, wala sa hulog. Akala natin si Auntie Claire lang may ganito, pati si Tito Soto meron din pala. Ay, naku po. Yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, San. Pero sinabi ko sa kanya,
O ano ngayon kung hindi tayo pahiramin? Marami naman tayong sarili. Oo. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling hihiram tayo. Manghiram din ang Senado. Oo. Ako lang ako, hindi ako nangihiram. Putangin ang yan. Eh, At saka, sabi naman, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. oo nga. Oo. Tama. Yun po ang kanyang katwiran eh. Ako pa yung chairman eh. That time, opo. Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame, hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oo. 2:15. Oo. Nung maalis ako ng chairman, 5:24. Oo, ako Yun na. pa yung O, palagi mo ka niya. Ako ang chairman eh. O, hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba, the committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Oo, sige, kausapin mo. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Eh tayo naman, hindi naman tayo palawan. Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Parehas lang rin naman. Gusto ko lang, maalis siya sa Krame. Sapagkat Quezon City yun. Oo. Ang Senate Pasay City. Oo. O, sige, ako kayo na sa para lang makita nila tayo reasonable tao. Yun. Ano mangyayari? Hindi, no? Grabe itong mga nalaman natin kay Senator Marcoleta. Oo, siguro sa yung video ni Ping Lacson sa susunod natin panoorin yun. Pero may papanood ako sa inyo na ito nga yung tinatawag na Plan C or isa sa mga plano ni Marcos Jr. kay Vice President Sara Duterte. Hindi ko ata ito na ipapanood sa inyo, pero ito po, panoorin natin. Laanan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pahayag ng kanyang kapatid na may planong ikulong ang pangalawang Pangulong o yung Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga kaalyado sa pamamagitan ng paghirang ng bagong ombudsman. Ayon sa Pangulo sa kanyang podcast, wala pang desisyon at dadaan muna ito sa proseso ng rekomendasyon at panayam sa mga kandidato. Matatanda ang ibinunyag na ang administrasyong plano na may Plan C matapos mabigo ang People's Initiative at impeachment laban kay Duterte. Kabilang sa mga aplikante para sa posisyon ng Ombudsman ay si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Attorney Sal, ano masasabi niyo dito, Attorney Sal? Ano naman sabihin ni BBM na totoo yan sinabi ng kapatid ko. Talaga namang tinawa. Ang alam mo ba si Boying Remulla mag-a-apply kung hindi siya pina-apply? Hindi mag-a-apply yan. Pero dahil pina-apply siya, gusto niya maging ombudsman na rin. Pero ang plano talaga niyan, talagang asawas, kausap ko si Inday Sara May mga galing ako sa Davao. Sabi ko, it's so obvious that the administration is going to bury you. And the turnover ng leadership sa Senado validates that. Kasi pag makuha mo ang Senado at itutuloy na nila yung impeachment, pagdating sa pagbotohan, papasok na dyan yung lahat ng mga kanya-kanyang ambisyon. At dyan papasok na yung mga impluensya. Ang iba, gaya na sinabi ko, dahil sa resulta ng halalan, kasama yung Marcos Duterte issue nung natalo sila, magdadalawang isip sila. Pero alam mo, ang politika nga na, malayo pa kasi 3 years pa to go So marami pang mangyayari. Siguro yung mga iba dyan, kaya nagpalit, yung pagpapalit sa Senado, alam mo kanya-kanyang kanya-kanyang layunin, kanya-kanyang purpose. Meron dyan, nabuisit kay Marcoleta dahil masyado nagpapapel. Dahil pati sila raw, hindi na nakakapagsalita. Minomonopolize na yung hearing. Parang siya na lang ang pwedeng magsalita ng napakahaba. Pero hindi naman sapat na ano yun na tawag dito. Hindi sapat na nabasihan yun sa tawag dito, hindi sapat na basihan yung gano'n na porket nililimitahan ni Marcoleta yung iba. Hindi naman siguro sapat na basihan. Yung iba naman,
may mga ambisyon maging presidente. Yun. Yung isa gusto rin maging vice presidente. Yun. Yung iba naman, medyo may problema sila sa mga kaso. O baka Yan. napangakuan din na, huwag kang mag-alala. Yan Sige, din ang iniisip ko diyan, kaya pumirma sila na si Tito Soto. Kaya sila yung mga bumoto kay Tito Soto kasi may mga kaso na iniingatan silang may labas. maghanap tayo ng bagong liderato. Kaya nga yung dating majority, nakausap ko yung dalawang senador eh. At talagang hindi raw nila wala silang kamalay-malay, hindi sila kinonsulta. Bigla na lang may Grabe, boto no? ng 15. They don't know what hit them. Pero sabi ko kasi sa kanila noon, dapat kayo ng Senate President yan eh. Kontrolado nyo na eh. Pumayag pa kayo. Yun, kaloko-loko na tuloy. Pero, ang mahalaga dyan, Hana, ang Presidente Duterte, talagang ang kanyang kalagayan, hindi normal. May sakit eh. Marami siyang iniindan sakit. Pagkatapos, pinakulong mo pa. O, di lalo na. Emotionally, pagkakaroon ka ng depression doon sa loob, wala ka naman makakausap doon. Dalawa lang yata sila nakakulong doon, baka hindi pa sila nagkakaintindihan sa may language barrier. Kaya sa tingin ko, ang Presidente Marcos Jr., pag-isipan niya ng maingay kasi volatile na situation. Marami ng galit. Sobra ng galit ng tao. Nagsisimula na nga lumabas eh. Pati yung mga negosyante, nagpulong-pulong na sila. Nag-issue na sila ng mga statement. Pag ganito na ang makikita mo, handwriting on the wall na yan. Kailangan gumawa ka na ng mga hakbangin, kaparaanan upang mapigil mo. Otherwise talagang puputok yan sa mukha ng administrasyon. So ano yun, no? Samantala- Yung panayam ni Attorney Sal Panelo ay talagang makatotohanan at kahit siya nahalata niya rin pala yung mga senador na pumanig kay Tito Soto ay may kinakatakutang mabisto at masira ang kanilang mga pangalan. So yun mga banateros, mga kabiyay, anong maikukomento nyo sa mga traidor ng mga senador na may planong i-impeach at sunod-sunuran kay Martin Romualdez at may planong i-impeach si Vice President Sara Duterte? I-comment nyo lang po dyan sa baba at sa mga pasabog ni Senator Marcoleta. Yung video ni Ping Lacson kanina, baka na natin yun sa susunod na lang ng mga video. So i-comment nyo lang po dyan sa baba ang inyong opinion at ating babasahin niya na. Syempre don't forget to like, share, comment and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang ni yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros ay tinutulungan.